ako pa ulit-ulit ako nag-a-advise sa inyo. Kasi ayoko mapagod. Ha? Nung kinuha ko kayo dun, gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral nyo. Tatay ko, nag-ano na po talaga yung tatay ko. Sobrang ilang araw na po ako pag anong mga nakaraling ko. Kasi pag ako napagod na, sino pa tutulong sa inyo? Wala na. Good morning mga kababayan. So today is my flight going back to Davao. So as you can see, kagabi meron akong upload regarding kay Russell and Mylene. And alam ko yung iba ay nagsasabi na it's a prank or something like ganun. And bakit naka-turn off ang comment section. So actually it's not a prank po talaga. Hindi yun prank. And sobrang mabigat pa rin sa aking dibdib, sa aming kalooban na ganun yung naging desisyon ng mga bata. And as of today, I'm trying my best pa rin na maging maayos ang lahat. And alam nyo, yung mga bata naman, pumapasok na. Today ay nandyan sila sa kabila, nagpapahinga. Kung nakikita nyo na kami ay parang okay lang, but deep inside, hindi po kami okay. Even ako, hindi talaga ako okay with regards doon sa mga ganun. Kasi parang sunod-sunod yung mga challenges sa ating mga scholars na pinauna na si Irene. And tapos ito ulit. But before that bago pa nangyari yung kay Irene nauna tong sa kanila. So 3 weeks ago na kaming namumroblema nila ate regarding dyan. And nung napunta ako ng Davao, so di ba pagka-fiesta noon, then pagbalik, yung may mga ganun na yung problema namin. And nang pumunta nga ulit ako ng Davao, kinausap ko yung parents ni Russell. So yung mga napag-usapan namin doon, siyempre, nga nakita nyo disappointed ang parents niya. And yung parents ni Mylene ay pinakausap ko lang kaila Edito, sila yung napunta. But ako hindi ko pa nakausap. And ito yung pagbalik ko, ay kakausapin ko. No? Pumapasok na sila actually. Yung the first day of school, that was, okay lang ba yun? Nung nagpasokan sila, 2 weeks ago, hindi pa sila pumasok noon kasi nga they're planning to go back na ng Davao. So kami ay nagmatsyag, nag-isip ano ba talaga yung plan nila. So 1 week hindi sila pumasok and inantay lang namin na kumalma rin kami, ganyan. Kasi nga ako sunod-sunod nagkasakit si Jeff, tapos ito. And then, umuwi kami ng Mindoro nung namatay ang tiyahin namin. Kasama rin sila kasi wala magpapantay dito. Sinama rin namin sila doon. Para nga, yung mga problema nila ay mabantayan din namin. So, normal lang sa amin yun na parang wala lang ganito. Pero deep inside, may mga problema rin talaga kami. Ako naman, kinakaya ko na lang kasi nga, hindi rin maganda sa health ko kasi ang dami ko pong tinitake na med ngayon. Ang mga nakita sa mga lab test ko, but okay naman ako. So ngayon ay pumasok na ulit sila. So I don't know kung may susunod na linggo o buwan magbago pa yung isip nila. So pumapasok sila actually. But nandun pa rin yung na sila ay uwi. And sa amin, kami hindi nagkulang ng paalala at paulit-ulit na. Pero naintindihan namin yung mga bata. So alam niyo, minsan sa mga pagkakamali, yung mga ganon, and kami yung mga ikalawang magulang nila to guide
na tama yung mga ganong bagay. They're still young actually, kahit na Mylene is 18, si Russell is 18 na this year, okay, this month. So, para sa amin bata pa rin, no, kung isipin natin na yung mga isip, kailangan mag-mature. So, sometimes, pag yung mga problem ng parents nila, na-adapt nila dito. So, yun yung mga nagiging, kumbaga nagiging rason. Like Russell, namimiss niya rin yung pamilya niya. Nakita niyo yung paghihirap din doon, parang nakakahina din ang loob sa kanya. Kaya, naisip niya rin na umuwi. Ganun, namimiss nila. And aside doon, syempre, yun nga yung mga pagkakamali na nagagawa nila, 'di ba? Sa amin na hindi naman 'to yung mga pagkakamali na talagang kailangan mo, it's a bagay natin na hindi naman siya talaga malalaking pagkakamali na na ginagawa namin yung best na i-correct yun. So sometimes siguro ay hindi na nila kinakaya, no? Pero sa paghigpit, yung higpit naman na hindi yun yung tipo na naghihigpit kami na nasasaktan sila. No, walang ganon. Yung paghigpit na ginagayad sila ng tama. So, sabi ko nga hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung mga bagay na kasi ayoko naman na pag-usapan natin yun dito. Sa amin na lang yun. So, kung magtaka kayo kung bakit naka-off yung comment section, that's why ayoko rin namang maano yung mga bata. So, in-off ko yun para walang masyadong discussion na ano what. Ayoko rin maapektuhan sila sa mga mababasa nila. Because, alam mo, yung pag nabasa nila yun is makaka-apekto rin naman sa kanila and tinitingnan ko yun. So, ito, in-explain ko lang sa inyo kasi mahirap din sa part nga namin to. So, alam nyo yung, syempre, ang taas ng expectation nyo sa kanila. No? And I hoping na magbabago yung mga desisyon nila, ganyan. Although pumapasok sila, pero I don't know, hindi natin alam sa mga susunod na linggo o buwan na uuwi pa rin sila. So that's why pag uwi ko, kausapin ko na yung parents ni Milo para at least hindi kayong magulat kung talagang wala kaming magawa and dun sa mga mga desisyon nila. Mahirap sa part lalo nila ate, talagang mahirap po yan. So huwag nyo isipin na it's a prank. No, it's not a prank. Hindi ito prank. So talagang mahirap. Sa part ko, lalo na po sa part ko, kinakaya ko lang maging strong. Yan, kasi hindi lang naman yan sila. At ginagawa namin ng paraan na mabago pa yung mga isip, mai-correct ang mga pagkakamali nila na nagagawa. No? Sunod-sunod kasi si Irene, di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto ng mga bata. So, ano ko na lang iniisip ko, na it's a part of tawag niya, part ng, alam mo yun, yung journey natin na matulungan sila, mga challenges na kinakaharap natin. So, I hope na magbago pa ang mga isip para ang lahat ay, alam ko nag-aalala rin kayo, diba? Kami din, lalo na yung pamilya po na, mahal namin yung mga bata So, try natin na kausapin sila ngayon. Ayan mga kababayan, at pauwi na po ako ng Davao at kausap ko po ngayon si Russell. Nandito siya sa bahay at bago po ako umuwi. Ayan, Okay, so yung naging decision mo ay yung pag-uwi, 'di ba? Bakit ka nagdedesisyon ka agad na umuwi? Nasabi mo naman sa amin yung may mga pagkakamali nga po siya nagawa, pero hindi naman talaga yun masyadong malaki. No? Minsan nalilimutan nila siguro dahil sa mga pangaral namin, tsaka sa mga, yun nga, ano ba yung pinoproblema mo? Bukod dun sa pinapangaral namin sa inyo, ano pa yung laging gumugulo sa isip mo? Minsan po kasi napapadaan din po sa isip namin. Magulang namin, parang namimiss po namin sila. Kaya napapaisip po kami, pero na-realize ko naman po na mas maganda po yung dito na lang po ako.
Kasi naman po pag doon po ako, di po ako makakapasok at malayo din po kami sa school. At hindi po ako sure kung makakatapos pa ako ng pag-aaral pag ganun po. Pag doon po ako, mas mabuti na lang po dito na lang po. Ako, itutuloy ko na lang po. Okay lang po yung pagkamis ko sa pamilya ko. Kakayanin ko naman. Pero may time po talaga na naiisip ko po sila, namimiss ko yung mga kapatid ko. Ganun po kaya. Minsan tapos po, minsan nakakagawa po kami dito ng pagkakamali din po. Kasi minsan din po nakakalimutan namin yung mga turo po nila sa amin. Tapos, ayos naman na po. Okay na. Jo, ano masasabi mo sa tatay mo? O disappointed yung tatay mo eh. Ano gusto mong sabihin kay tatay mo? Sorry pa kasi nakakapag-decision ako ng ganun. Pinagalitan nga po ako. Pinagalitan ka? Opo. O, ano sabi sa'yo ni papa mo? Dapat daw po di ako nag-decide ng ganun po kasi pag doon po ako hindi naman daw po nila ako kayang hindi po nila ako kayang suportahan, pag-aralin. Mas maganda daw po dito na sabi ng mama ko, tiis-tiis na lang muna, huwag kang pasaway dyan. Ayan. At sa mga tao din po na sa mga sponsor ko po at kaya daddy po, sa inyo po, sorry po sa inyo, pasensya na po kasi dala po ng teenager ko po, may mga bagay po talaga na nakakalimutan ko po minsan, nagkakamali po ako, pero nare-realize ko po na mali po yun at mas naitatama po. At nagpapasalamat po ako sa mga laging nasa paligid ko po, nag-a-advise po at nag-ano po sa akin na mali yan, wag mong ganyan. Kaya po, nare-realize ko na mas mas magandang may ganyan po. Tulad po nila tatay na laging gumagabay po sa amin. Magpasalamat po ako sa kanila, kaya inay, sa inyo po Daddy Paul. Kasi po, lagi po kayo nandyan sa amin kasi tinatama po kami. Kaya, na-realize ko po na mahalaga po pala yung mga tao na nasa paligid po natin kasi po nagagabayan tayo at naitatama po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa inyo. At sa mga sponsor ko po, kung nakakapag-decide po ako ng ganyan, tapos nakakagawa po ako ng mali. Pasensya na po. Hindi ko po kayo bibiguin. Mag-aaral po ako ng mabuti. Tsaka po sa tatay ko, nag-ano na po talaga yung tatay ko. Sana po talaga niya na ako po talaga dito, na makapagtapos na po talaga ako. Wala nang kaya nung tumawag po yung tatay ko, pinagalitan ako. Ba't ganyan, magde-decide ka bigla ng ganun? Dapat pag-iisipan ko daw po ng mabuti kasi pag ako uuwi doon, hindi po nila ako kaya suportahan. Baka di po ako makapag-aral. Kaya tutuloy ko po yung pangarap ko. Gusto ko po makatapos. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong nandito sa amin, Daddy po. At nag-a-advise, tinatama po kami. At sa inyong pamilya din po. Sila Inay, si Tito Unjay, sila Tito Nyo, si Nanay Tatay. Diba? Sabi ko sa'yo, nung kinuha kita doon, kailangan makatapos ka. Ha? Opo. Huwag niyo akong bibiguin, ha? Kasi
Yun lang naman yung pangarap ko sa inyo, makatapos kayo. Opo. Ayoko na uuwi kayo doon na wala kayong natapos. Opo. So yun, medyo napunutan na po ako ng tinik mga kababayan kasi sobrang ilang araw na po ako ganung mga nakaraang linggo. Dami kong problema. Nung nagkasakit si Jeff, alam niyo naman yun, di ba? Nung nagkasakit si Kuya Jeff nyo, Opo. akala nyo lagi, okay ako, be. Kaya huwag nyo ha. Hindi na po siya uuwi. Pasensya na po sa inyo. Kasi po, nakakadagdag po kami sa problema niyo. Tawagin mo si Mylene. Tawagin mo si Mylene. Ayun, medyo bunutan na po ako ng tinik. Sa totoo lang po. Ilang beses na po akong talagang minsan naisip ko parang tumigil na lang ako sa pagka-vlog. Minsan na-adapt mo na hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Mayali ka. Upo ka dito. Oh. Si Russell nakapag-decide na hindi na uuwi. Ikaw. Nauwi ka pa o hindi? Hindi ka na uwi. Bakit hindi ka na uwi? Ha? Hindi po kasi ni Papa. Hindi daw po nakaya sa akin. Kasi hindi kayo kayang pag-aralin ng papa nyo doon. Kaya kami lang papakinggan nyo ha. Ha? Ako pa ulit-ulit ako nag-a-advise sa inyo. Kasi ayoko mapagod. Ha? Nung kinuha ko kayo doon, gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral nyo. Kung ano yung ginagawa nyo rito, naapektuhan ako doon sa Davao. Naintindihan nyo? Minsan naisip ko na, huwag na lang kaya akong mag-vlog, mag-stop na ako. Kasi pag puro problema yung isipin ko. Mahal ko kayo eh. Hindi ko kayo dadalhin dito kung hindi namin kayo mahal. Lalo ka na may. Ikaw yung una kong tinulungan. Ikaw yung gusto kong makatapos eh. Kaya huwag niyo akong bibiguin. Kaya kung ano man yung sinasabi namin sa inyo, please lang, pakinggan nyo. Kasi pag ako napagod na, sino pa tutulong sa inyo? Wala naman kaming ginawa, di mapabuti kayo eh. Yun lang yung gusto ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pag nakatapos kayo, bahala na. Kung iwanan nyo kami, okay lang naman eh. Kahit hindi nyo kami balikan. Importante makagraduate kayo. Yun lang. May, you're matured enough. Matured ka na. Makinig ka sa sinasabi lagi namin. Kasi walang magulang mo na magpapayo rito. Kami lang. So kung bibigyan nyo palagi ng problema ang bawat isa kayo, lahat tayo maapektuhan. Nagigets nyo ba? Oh. Ayaw ko na maulit-ulit yan. Yung mga desisyon nyo na hindi nyo pinag-iisipan, mabuti. Kasi lahat maapektuhan. Ako, pamilya nyo, kami dito. Oh. Ha? Maging lesson sa inyo ha? I know, yung isip nyo ay palagi pa rin para kayong bata. 18 na kayo. Priority nyo ang pag-aaral at ang pamilya nyo. Yun lang.
Hindi po, dali po. Sa inyo po lahat. Kayo na ay kaya sa inyo po pamilya, sorry po. Kaya sa tatay ko po, sorry po. Nakapag-isip po ako ng gano'n. Alam ko naman kung hindi mo kaya kung pag-aralin. Ano lang po ako kasi nung sinabi ko po kay Papa na uwi na po, sabi niya, paano na lang? Wala nang, hindi ko kaya na. Sabi niya sa akin. Sorry po. Ayan. Hindi kayo kayang pag-aralin doon. Okay na ha? Papakabuti kayo dito. Oh, 18 na kayo. Paging mature na yung isip nyo. Sa bawat ganyan, may natututunan kayong mga bagay na dapat na-adapt ninyo at nare-realize nyo. Naintindihan ko kayo dahil teenager na kayo. Tapos ngayon, hindi na kayo teenager, going to adult na kayo. Mas maintindihan nyo na dapat yung mga natututunan nyo, Ayoko may na matutulad ka kay Madeline, kay Ninita. Kasi doon ako, nabigo ako doon eh. So ayokong matulad ka sa kanila. Kaya lagi kitang pinoprotektahan. Alam mo yan. Tinuri ko kayong anak dito. Kung masakit sa viewers natin na kayo uwi, lalo pa kaya sa amin, lalo na ako. Alam niyo, pag uwi ko ng Davao, may problema pa. Si Irene, di na rin yung babalik. Kaya nahihirapan ako eh. Ang dami-daming problema, pero kailangan kong kayanin kasi nandiyan pa kayo. So kung lahat kayo mabibigo, parang wala na akong parang nanghihina na rin ako. Nawawalan ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Kasi sabi ko, para saan pa yung gagawin ko kung lahat kayo hindi rin magpupursige, hindi kayo magtutuloy. Kaya sana ma-realize nyo yun yung mga bagay na ganito. Si Irene, wala na akong magagawa. Hindi na siya rin babalik. So, kailangan ko na rin tanggapin yun. No? Kaya dapat kayong lahat, nag-aaral kayo. Lahat po ng mga scholars natin. Hindi masamang magkamali na i-correct naman yung tama. Doon natututo tayo. Okay? Uuwi na ako ulit ng Davao, so pagbutihan nyo yung pag-aaral at huwag na tayo magkakaroon ng problema, May? Halo ka na, May, Mahal ko kayong dalawa. Kaya please lang. Po mga kababayan, at pa-play na po ako. Pasensya na po kayo Ganon talaga yung part ng buhay natin yan. Mahal na mahal ko po itong dalawang po. Bait kayo doon. Sorry po. Sige na. Ingat po. Kayo dun. Ingat kayo. Yung mga sinabi ko Apo. Sige. Lock nyo mamaya yung pinto, Apo. Sige.
Ayan, di ba? Kaya na ako ng maluwag. Sorry mga kababayan. Gusto ko talagang makatapos silang lahat. Nailabas ko na rin yung isang bigat-bigat na rin talaga. Gusto ko lang talaga makatapos ng mga bata na to. Kaya please lang dun sa mga scholar natin. Kung kami bigyan ng sakit ng ulo, magpatuloy is pag-aaral. Mahal ko kayong lahat. Sige po, pasensya na po kayo at kailangan ko na po mag-flight. Balik sa Davao. Kasi mag-uusap pa po kami ni Irene. Salamat po sa pangunawaan niyo. Bless po sa inyong lahat.